Paano kung ang huling mukhang makikita mo ay ang taong wawakasan pala ang buhay mo? Akala natin, basta nasa loob tayo ng puting pader ng hospital, ligtas na tayo. Pero sa kaso ni Charles Cullen, ang puting gown ay naging tabing para sa isang serial killer na halos pumatay ng 400 katao. Nurse ka man o pasyente na gustong matuto o isang taong ayaw maging biktima, para sa'yo ang video na to. Hihimayin natin ang krimen na bumago sa batas ng mga ospital sa buong mundo. Si Charles Cullen ay nagtrabaho sa loob ng 16 na taon sa 9 na magkakaibang hospital. Siya ang tinaguraang Angel of Death, pero hindi siya gumagamit ng bahas. Ano ang armas niya? Pharmacology o kaalaman sa mga gamot. Ginamit niya ang access niya sa Pixies o Automatic Medication Dispenser upang kumuha ng lethal doses ng digoxin at insulin. Ang nakapangingilabot, hindi niya itinutusok ito ng direkta sa biktima. Sa halip, madalas nilalason niya ang mga IV bags na stock lang sa medical room. Ibig sabihin, kahit ibang nurse ang magkabit nito, ang pasyente ay bigla na lang hihinto ang puso o babagsak ang asukal sa dugo hanggang sa mamatay. Ito mahalaga sa atin ngayon dahil ang kasong ito ay isang malaking salamin ng butas sa ating sistema. Para sa mga kasamahan ko sa medisina o nursing, panatilihin natin ang ating ethical responsibility over reputation. Sa kaso ni Charles Cullen, 9 na ospital ang nakahalata sa kanyang ginagawa, pero imbes na i-report ito, pinag-design lamang nila ito upang maiwasan ng demanda. Tandaan natin na ang katahimikan ay kapares na rin ng pakikipagsabuatan. Ang mensaheng ito ay hindi lang para sa aming mga nakascrubs, para din ito sa inyo ng mga nagbabantay ng kani-kanilang pasyente sa loob ng ospital. Maging active advocate. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa mga nurses kung, "Nurse, ano po bang gamot iyan? Nurse, bakit po ibibigay ang gamot na yan? Nurse, bakit po pinilitan ang IV bag?" Ang pagiging mapagmatsyag ninyo ay inyong karapatan upang proteksyonan ang inyong pamilya. Bantayan ang biglaang crush. Kapag ang pasyente ay ayos naman ang lagay at biglaan na lang nagpugo ng walang kadahi-dahilan pagkatapos ng isang routine check, itala ang oras at kung sino ang huling pumasok sa kwarto nyo. Ang mga impormasyon na yan ay maaaring makapagsalba ng buhay o makapagbigay ng hustisya. Nahuli lang si Cullen noong 2003 dahil sa tapang ng kanyang kaibigan na nurse na si Amy Lauren. Siya ang nag-wire at makipagtulungan sa mga pulis upang matigil na ang patayan. Dahil sa kasong ito, nagkaroon ng mga bagong batas kagaya ng Patient Safety Act upang hindi na maitago ng mga ospital ang mga ganitong klaseng empleyado. Ang tiwala sa pagitan ng pasyente at healthcare worker ay sagrado. Huwag nating hayaang mabura ito ng takot. Sa halip, gamitin nating lakas ang kaalaman. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Amy, itataya mo rin ba ang karir mo para sa katotohanan? Kasi